Tatakwilin mo ang batang yan o aalis ka rito ng walang-wala? Ang boses na yon ay parang patalim na pumunit sa pangarap ni Natalia sa mismong araw ng kanyang kasal. Habang ang kanyang biyenan ay buong aroganteng pinupunit ang kanyang belo, ang lalaking pinangakuan niya ng buhay ay nakayuko lang sa gilid, tahimik na duwag. Pero sa halip na lumuhod at magmakaawa, pinunasan ni Natalia ang kanyang luha at itinaas ang kanyang noo. Hindi ko kailangan ng limos ninyo. Tatalikuran ba niya ang lahat para protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan? O ito na ang simula ng kanyang pagbangon? Ano ba ang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan para mapatunayan mong hindi ka lang isang dumi sa kuko ng pamilya namin na naghahangad ng kayamanan. Ang boses ni Doña Carmen ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng kwarto, malamig, matalas, at walang bahid ng awa. Inihagis niya ang ilang pahina ng dokumento sa ibabaw ng vanity mirror kung saan nakapatong din ang isang baso ng gatas na pilit na inuubos ni Natalia para sa sustansya ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Natalia. Nakasuot siya ng isang puting belo na binili lamang sa isang ukay-ukay sa kanto. Isang lumang telang nagmistulang basahan sa harap ng naglalakihang mga diamante na nakasabit sa leeg ng kanyang biyenan. Sa kabila ng panghihina dahil sa matinding morning sickness at ang katotohanang kanina pa siyang 4:00 ng madaling araw, gising para mag-asikaso ng sarili niyang kasal, pinilit niyang tumayo ng tuwid. Ang kamay ni Natalia ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng kanyang gown, isang mumurahing satin na siya mismo ang nagtahi ng puyatan para lamang magmukhang kagalang-galang sa tabi ni Marco. Kanina lamang, bago pumasok ang matanda, masaya niyang hinahaplos ang kanyang tiyan, ibinubulong sa maliit na buhay sa loob niya na magkakaroon na sila ng pamilyang magmamahal sa kanila. Ngunit ang bawat salita sa dokumentong nasa harap niya ay parang mga punyal na unti-unting pumapatay sa pag-asang yon. Prenuptial agreement. Ang basa niya sa pamagat, ngunit ang mas masakit ay ang mga linyang nasa dulo. Nakasaad doon na sa oras na maghiwalay sila ni Marco, wala siyang makukuha kahit isang kusing. At ang mas malala, kusang loob niyang isusuko ang kustodya ng kanilang anak sa pamilya ilustre. Doña Carmen, bakit po may ganito? Akala ko po ay tanggap niyo na ako. Pabulong na tanong ni Natalia. Ang kanyang boses ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas sa gitna ng malakas na hangin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Tanggap? Natalia, huwag kang managinip ng gising. Pinayagan ko lang ang kasal na ito dahil ayokong mapahiya ang anak ko sa harap ng mga kaibigan namin dahil nakabuntis siya ng isang katulong na katulad mo. Pero huwag mong iisipin na magiging bahagi ka ng aming yaman. Ang tanging silbi mo rito ay ang magluwal ng tagapagmana para sa amin. Pagkatapos nyon, maaari ka nang bumalik sa basurang pinanggalingan mo. Lumingon si Natalia kay Marco na nakatayo sa may pintuan. Umaasa siyang makakakita ng kahit kaunting pagtatanggol. Kahit isang sulyap ng pag-ibig na ipinangako nito sa kanya sa ilalim ng mga bituin noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ngunit si Marco ay nakaiwas ng tingin. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling tuksido, tila isang batang takot mapagalitan ng kanyang ina. Marco, please! Ang tanging nasabi ni Natalia, ang kanyang puso ay parang isang pirasong kristal na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang hangin sa silid ay tila nauubos, nagiging mabigat at nakakasuffocate. Natalia, intindihin mo na lang si Mama. Sa wakas ay nagsalita si Marco. Ngunit ang kanyang boses ay walang buhay, parang isang robot na sumusunod sa programa. Para rin naman sa atin ito, para hindi na tayo pag-awayan pa ng pamilya. Pirmahan mo na. Tapos ituloy na natin ang seremonya. Isang pirma lang naman yan. Hindi naman mababago ang pagmamahal ko sa'yo. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ni Natalia ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang hapdi na mas matindi pa sa anumang hirap ng buhay na pinagdaanan niya sa lansangan. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang dambuhalang alon na tuluyang nagpabagsak sa tore ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng 3 taon. Ang lalaking inakala niyang kanyang magiging sandigan ay siya palang unang bibitaw sa oras na kailangan niya ng kakampi. Yumuko si Natalia at isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng puting papel. Dahan-dahang binabasa ang salitang custody. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang paligid ay tila naglaho. Naiwan lamang ang tunog ng sarili niyang pintig ng puso na mabilis at masakit. Ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang marahas na paghablot ni Doña Carmen sa kanyang balikat. Pinipilit siyang humarap sa mesa. Ano, mag-iinarte ka pa ba? Pinulot ka lang namin sa putik, Natalia. Huwag mong hintayin na ibalik ka namin doon bago pa man magsimula ang party na ito. Pirmahan mo o hinding-hindi mo na makikita ang anak mo kapag lumabas siya sa mundong ito. Kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman ni Natalia ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang kanyang buong katawan ay tila binalot ng yelo. Tumingin siya sa salamin at hindi na niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Isang babaeng nakasuot ng puti. Ngunit ang mukha ay puno ng pighati ng 1,000 taon. Ito ba ang halaga ng pag-ibig na ipinaglaban niya? Ang mabili ang kanyang dangal at ang kanyang karapatan bilang isang ina sa halaga ng isang pirasong papel at isang apelyidong hindi naman siya kailanman magiging karapat-dapat para sa kanila. Ang dulo ng bolpen ay nanatiling nakalutang sa ibabaw ng papel, tila isang patalim na nag-aalinlangan kung itutuloy ang pagtusok sa puso ng isang biktima. Nararamdaman ni Natalia ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang ugat sa sentido, kasabay ng boses ni Doña Carmen na tila isang huni ng ahas na bumubulong sa kanyang pandinig. Ngunit sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanyang pagkatao, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang bilin ng kanyang yumaong ina na ang dangal ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa ginto. Dahan-dahang ibinaba ni Natalia ang ballpen. Hindi niya ito ginamit para pumirma. Sa halip, sa isang mabilis at matapang na pagkilos, hinablot niya ang dokumento at pinunit ito sa harap mismo ng nanlilisik na mga mata ni Doña Carmen. Ang tunog ng pagkakasira ng papel ay tila musika sa pandinig ni Natalia. Isang deklarasyon ng digmaan laban sa kawalang hiyaan ng mga taong nasa harap niya. Hindi ko ibebenta ang anak ko. Ang boses ni Natalia ay hindi na pabulong. Ito ay buo, matatag, at punong-puno ng paninindigan na nagpatahimik sa buong silid. Kahit mamatay ako sa gutom, kahit bumalik ako sa pagtulog sa semento, hinding-hindi ko pipirmahan ang kamatayan ng karapatan ko bilang ina. You batch! Ang sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namula sa galit, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Sino ka para bastusin ako sa sarili kong pamamahay? Marco, tignan mo ang babaeng pinili mo. Wala itong utang na loob. Lumapit si Marco, hindi para aluin si Natalia, kundi para hawakan siya ng mahigpit sa braso. Ang diin ng kanyang mga daliri sa balat ni Natalia ay nag-iwan ng hapdi, ngunit mas masakit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Natalia, ano bang ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng operasyon ng nanay-nanayan mo? Sino ang kumuha sa iyo mula sa hirap? Utang mo sa akin ang buhay mo, kaya gawin mo ang gusto ni Mama. Tumingin ng diretso si Natalia sa mga mata ni Marco. Doon niya nakita ang isang estranghero, isang lalaking walang sariling paninindigan, isang anino lamang ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na itinago ni Natalia para rito ay tuluyan ng naputol. Binayaran mo ang ospital, Marco, pero hindi ko alam na ang kapalit pala niyon ay ang kaluluwa ko. Malamig na tugon ni Natalia.
Kung ang pag-ibig mo ay may presyo, hindi ko na iyon kailangan. Hinubad ni Natalia ang kanyang engagement ring, ang singsing na dati ay itinuturing niyang simbolo ng langit, at binitiwan ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa semento ay tila isang tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang kamangmangan. Kasunod nito, hinubad niya ang kanyang sapatos na may mataas na takong, ang regalong galing kay Marco na tila mga kadena sa kanyang paa. Naglakad siya palabas ng silid, bit-bit ang punit na belo at ang kanyang natitirang dangal. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Marco o ang mga mura ni Doña Carmen na umaalingaw-ngaw sa marangyang pasilyo ng hasyenda. Sa bawat hakbang niya sa malamig na sahig, nararamdaman niya ang kalayaan kahit na ang kapalit nito ay ang kawalan ng katiyakan. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat na tila nagnanais na hugasan ang lahat ng dumi ng pamilya ilustre. Hindi siya huminto. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang puting gown ay unti-unting nababasa at nabibigatan sa putik. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang nakausling ugat ng puno sa gilid ng daan. Nadapa si Natalia, ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na semento at ang kanyang katawan ay bumagsak sa maputik na lupa. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang puso nang marinig niya ang tunog ng pagkapatid ng isang bagay sa kanyang leeg. Ang kahoy na kwintas, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan, ay naputol at nahulog sa madilim na putikan. Sinubukan niyang kapain ang paligid. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng dumi at dugo, ngunit ang dilim at ang agos ng ulan ay tila nakikipagkumpetensya sa kanya. Huwag ang kwintas na ito. Ang hikbi ni Natalia, ang kanyang boses ay lunod na sa ingay ng bagyo. Ang kanyang mga daliri ay pilit na humahalukay sa putik, ngunit ang pagod at ang lamig ay unti-unti nang nanalaytay sa kanyang mga kalamnan. Sa malayo, isang pares ng naglalakihang ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang lumalapit. Ang liwanag nito ay tumama sa basang mukha ni Natalia, nakasalukuyang nakaluhod sa gitna ng daan, parang isang anghel na itinapon mula sa langit at nawalan ng pakpak. Ang sasakyan ay huminto sa isang ligtas na distansya. Ang makina nito ay naglalabas ng isang mahinang ugong na tila isang naghihintay na hayop sa dilim. Hindi na nagawa pang tumayo ni Natalia. Ang matinding pagod, ang gutom, at ang emosyonal na pagkadurog ay tuluyan ng sumuko. Kasabay ng huling sulyap niya sa madilim na putik kung saan nawala ang kanyang kwintas, naramdaman niya ang isang matalim na kislap ng sakit sa kanyang puson. Isang babala mula sa buhay na nasa loob niya. Ang paningin ni Natalia ay dahan-dahang nagdilim. Ang huling bagay na kanyang narinig bago siya tuluyang nawalan ng malay ay ang tunog ng pagbukas ng pinto ng marangyang sasakyan at ang mabibigat na yabag ng sapatos na lumalapit sa kanya, sumasabay sa ritmo ng bawat patak ng ulan sa kalsada. Ang amoy ng lumang kape at basang kahoy ang unang sumalubong sa kamalayan ni Natalia nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Hindi ang malambot at mabangong kama ng mga ilustre ang kanyang nararamdaman, kundi ang gaspang ng isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na gawa sa kawayan. Ang paligid ay maliit, masikip, at tanging ang liwanag ng isang aandap-andap na bombilya ang nagbibigay ng buhay sa silid. Ngunit sa loob ng 3 taon, ngayon lamang siya nakaramdam ng tunay na katahimikan. Salamat sa Diyos, gising ka na, Natalia. Ang boses ni Tia Rosa ay puno ng pighati at pag-aalala. Ang kanyang mga kamay, na puno ng peklat mula sa paglalaba at pagluluto para sa ibang tao, ay marahang naglalagay ng basang bimpo sa noo ng dalaga. Hindi napigilan ni Natalia ang muling pag-agos ng kanyang mga luha.
Yumakap siya nang mahigpit sa baywang ng matandang babae, ang tanging tao na itinuring niyang tunay na pamilya matapos mamatay ang kanyang ina. Doon, sa loob ng maliit na barong-barong, sa gitna ng squatter, ibinuhos ni Natalia ang lahat ng sakit, ang pangmamaliit ni Doña Carmen, ang pagtatraidor ni Marco, at ang takot niya para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa tunog ng ulan na pumapatak sa bubong na yero, tila isang malungkot na awit ng pagluluksa sa mga pangarap na nauwi sa abo. Tiya, wala na ang lahat. Ang kwintas ni Ina na wala ko sa putikan. Ang paos na tinig ni Natalia ay halos hindi marinig. Paano na kami ng anak ko? Wala akong matitirhan, wala akong pera, at ang pamilya ni Marco, gusto nilang kunin ang bata sa akin. Huminga ng malalim si Tia Rosa at hinaplos ang buhok ni Natalia. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat humihinga ako, hindi ka nila mahahawakan. Maliit ang bahay na ito, butas-butas ang bubong, pero dito ay malaya ka. Ang mahalaga ay ligtas kayong dalawa. Tumayo ang matanda at kinuha ang isang maliit na mangkok ng mainit na sopas. Ang amoy ng bawang at luya ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa nanghihinang katawan ni Natalia. Kainin mo ito, Natalia. Kailangan nating palakasin ang apo ko. Kayo po, tiya, kumain na ba kayo? Tanong ni Natalia habang pinagmamasdan ng mangkok na tila iyon na ang huling pagkain sa loob ng kanilang maliit na kusina. Ngumiti si Tia Rosa, isang ngiting pilit na itinatago ang gutom. Oo, busog na ako. Marami akong nakain sa pinaglabaan ko kanina. Sige na, ubusin mo yan para sa bata. Alam ni Natalia na nagsisinungaling ang matanda dahil nakikita niya ang pagliit ng tiyan nito at ang pangangatog ng mga kamay. Ngunit ang sakripisyong iyon ang lalong nagpaalab sa kanyang kagustuhang bumangon. Ngunit sa labas ng kanilang maliit na tahanan, ang mundo ay hindi kasing bait ni Tia Rosa. Mula sa siwang ng kanilang bintanang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, maririnig ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Ang balita tungkol sa nobyang tinakasan ang sariling kasal at ang mahirap na nangarap maging prinsesa ngunit itinapon sa kalsada ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang bawat mapanghusgang tingin ay tila mga palasong tumatagos sa dingding ng kanilang bahay. Hindi rin nagtatapos doon ang panganib. Sa dulo ng madilim na eskinita, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Sa loob nito, dalawang lalaking nakasuot ng barong ang hindi inaalis ang tingin sa pintuan ni Tia Rosa. Hawak nila ang isang litrato ni Natalia, isang utos mula kay Doña Carmen na huwag tantanan ng dalaga hanggat hindi ito sumusuko o hanggat hindi nito ibinibigay ang pagmamay-ari ng mga ilustre. Siguraduhin ninyong hindi siya makakaalis sa lugar na yan. Ang boses ni Doña Carmen sa kabilang linya ng telepono ay puno ng puot. Kung ayaw niyang makuha sa santong dasalan, kunin ninyo sa santong paspasan. Ang utang ng tiyahin niya sa atin ay sapat na dahilan para kaladkarin sila palabas. Sa loob ng bahay, nagsisimula pa lamang ipikit ni Natalia ang kanyang mga mata nang biglang mabasag ang katahimikan. Isang sunod-sunod at marahas na kalabog ang yumanig sa marupok na pintong gawa sa yero at kahoy. Ang bawat hampas ay tila nagnanais na gibain ang tanging proteksyon ni Natalia mula sa malupit na mundo. Rosa, lumabas kayo riyan! Isang malakas at paos na boses ang sumigaw mula sa labas. Ang utang ninyo ay lampas na sa takdang panahon. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, kukunin namin ang bahay na ito at lahat ng laman nito. Napaigtad si Natalia, ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagliyab, mas matindi at mas nakakatakot kaysa sa bagyong kanyang nilampasan. Habang ang kadiliman ay bumabalot sa dampa ni Tia Rosa, sa kabilang dako ng bayan, isang lalaking may uban na sa peluka, ngunit may tikas pa rin ng isang hari
ang nakatayo sa gitna ng basang kalsada. Si Don Eduardo, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng Hacienda de la Estrella, ay hindi alintana ang dampi ng malamig na hangin sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente, kalahating nakabaon sa madilim na putik. Dahan-dahan siyang yumuko, ang kanyang tuhod ay tumama sa basang semento nang walang pag-aalinlangan. Pinulot niya ang bagay na yon, isang lumang kahoy na kwintas na may ukit ng isang maliit na bulaklak. Sa sandaling mahawakan niya ang kahoy, tila isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga daliri ay nanginig habang pilit na pinupunasan ang dumi sa ibabaw nito. Isabel. Ang bulong ni Don Eduardo, ang boses niya ay basag at punong-puno ng pangungulila. Ang kwintas na yon ay hindi lamang isang palamuti. Iyon ang huling regalong ibinigay niya sa kanyang asawa bago ito naglaho kasama ang kanilang sanggol na anak, 25 taon na ang nakalilipas. Ang bawat ukit sa kahoy ay pamilyar sa kanyang mga daliri. Tila ba dinala siya nito, pabalik sa panahong buo pa ang kanyang puso. Tumayo siya at lumingon sa kanyang assistant na si Valdez, na agad namang lumapit ng may hawak na payong. Valdez, hanapin mo ang babaeng nagsuot nito. Ngayon din. Halughugin mo ang lahat ng CCTV sa paligid ng hasyenda. Tignan mo ang bawat mukha ng mga taong dumaan dito sa gitna ng ulan. Ang utos ni Don Eduardo ay parang isang batas na hindi pwedeng baliin. Habang ang kanyang mga tauhan ay nagsisimulang kumilos ng may bilis at bagsik, ang bilyonaryo ay nanatiling nakatingin sa kawalan. Sa kanyang isip, muling nabuhay ang pag-asa na inakala niyang matagal nang namatay. Ngunit habang ang pag-asa ay muling sumisibol sa puso ng isang ama, ang kamatayan naman ay tila nanunubok sa loob ng squatter. Sa loob ng maliit na kwarto, ang katawan ni Natalia ay nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot, ngunit ang kanyang balat ay tila nagbabaga sa tindi ng lagnat. Ang kanyang mga labi ay tuyo at maputi, habang ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang stress mula sa panlalait ng mga ilustre at ang pagtakbo sa ilalim ng ulan ay tuluyan ng sumingil sa kanyang katawan. Natalia, uminom ka ng tubig, anak. Ang pagsusumamo ni Tia Rosa, ang kanyang mga mata ay namumula na sa kakaiyak. Ngunit ang dalaga ay tila wala na sa sarili. Ang kanyang diwa ay nalulunod sa mga bangungot ng nakaraan. Biglang napaungol sa sakit si Natalia. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang puson. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa manipis na banig. Tiyak, ang bata, ang sakit. Sa isang iglap, ang takot ay tuluyang lumamon sa puso ni Tia Rosa nang makita niya ang unti-unting pamumula ng kumot sa pagitan ng mga hita ni Natalia. Ang dugo ay tila isang malupit na paalala na ang buhay na iniingatan ni Natalia ay nanganganib ng maglaho bago pa man makakita ng liwanag. Diyos ko, wag po! Ang sigaw ni Tia Rosa. Binuhat niya ang nanghihinang katawan ni Natalia. Ang kanyang matatandang bisig ay tila nagkaroon ng kakaibang lakas. Sa gitna ng desperasyon, lumabas siya sa kalsada. Sumisigaw ng tulong sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ngunit ang mundo sa squatter ay madalas na bingi sa sigaw ng mga dukha. Ang mga dumadaang tricycle ay tila hindi nakakarinig. At ang mga bintana ng mga kapitbahay ay nanatiling sarado. Walang gustong madamay sa duguang babae na tila hinahabol ng kamatayan. Ipapalaglag mo ang batang iyan? O sisiguraduhin kong wala ng ospital na tatanggap sa inyo sa buong bansa? Ang boses ni Doña Carmen ay parang lason na unti-unting pumapatay sa malinis na hangin sa loob ng pampublikong ward. Ang kanyang mga salita ay walang bakid ng pag-aalinlangan, direkta at kasing lamig ng mga kagamitang bakal sa paligid. Dahan-dahang imulat ni Natalia ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay malabo sa kanyang paningin at ang amoy ng chlorine at gamot
ay nagpapaikot sa kanyang sikmura. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng panghihina, ang kanyang kanang kamay ay nananatiling nakadapo sa kanyang puson. Protektado, matatag, tila isang kuta na hindi pwedeng pasukin ng sinuman. Sa labas ng kanyang bintana, ang araw ay sumisikat na, ngunit sa loob ng silid na ito, tila nananatili ang kadiliman. Si Natalia ay nakahiga sa isang kalawanging kama. Ang kanyang dextrose ay tumutulo ng mabagal, sumasabay sa mabigat na ritmo ng kanyang puso. Katabi niya si Tia Rosa, na kasalukuyang nakahawak sa kanyang kabilang kamay, nanginginig sa takot, ngunit hindi bumibitaw. Doña Carmen, maawa po kayo. Buhay po ito. Ang pagsusumamo ni Tia Rosa, ang kanyang boses ay basag na sa pagod at puyat. Hindi siya pinansin ng matanda. Sa halip, inihagis ni Doña Carmen ang isang makapal na bugkos ng pera sa paanan ng higaan ni Natalia. Ang mga papel na kulay asul ay nagkalat sa ibabaw ng maruming kumot, isang insulto sa kahirapan ng dalaga. 500,000. Sapat na yan para mabayaran mo ang lahat ng utang mo at makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang dokumentong ito at payagan ng doktor na tapusin ang pagkakamaling iyan. Lumingon si Natalia kay Marco na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang anino na sumusunod sa bawat kumpas ng kamay ni Doña Carmen. Marco, sabihin mo sa akin, ito rin ba ang gusto mo? Ang paos na tanong ni Natalia, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagkatao sa lalaking pinangakuan siyang poprotektahan. Bumuntong hinala si Marco at lumapit ng kaunti, ngunit nanatiling malayo ang distansya ng kanilang mga puso. Natalia, be realistic. Wala kang trabaho, wala kayong pera. Paano mo palalakihin ang bata? Magiging pabigat lang iyan sa'yo. Isipin mo ang kinabukasan mo. Kapag nawala na ang batang yan, baka pwede pa tayong mag-usap ni Mama tungkol sa suportang pinansyal para sa'yo. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang karayom na itinusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Natalia. Ngunit sa halip na mawasak, ang sakit na yon ay naging isang matigas na bakal. Ang kanyang takot ay naglaho, napalitan ng isang mapanganib na uri ng katapangan. Sa isang iglap, hinablot ni Natalia ang matulis na stand ng dextrose sa tabi ng kanyang kama. Ang bakal ay naglabas ng isang matunog na pagkiskis sa semento habang pilit niyang itinatayo ang kanyang sarili mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi na isang biktima, kundi isang leon ang handang pumatay para sa kanyang anak. Umalis kayo rito, ang mariing utos ni Natalia. Huwag ninyong susubukan na hawakan ang anak ko. Ang perang ito, lamunin ninyo hanggang sa mabulunan kayo. Hindi ninyo mabibili ang buhay ng batang ito dahil ang batang ito ay hindi sa inyo. Siya ay akin at ako lamang ang may karapatan sa kanya. Lapastangan! Ang sigaw ni Doña Carmen. Tumango siya sa 2 matipunong bodyguard na nasa pintuan. Kunin niyo siya! Dalhin niyo sa operating room! Ngayon din! Agad na sumugod ang mga tauhan ni Carmen. Sinubukan silang harangin ni Tia Rosa. Pilit na kumakapit sa braso ng isa sa mga lalaki kahit pa itinulak siya nito ng marahas dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Nang makitang nasaktan ng kanyang tanging pamilya, nawalan na ng preno ang galit ni Natalia. Itinutok niya ang dulo ng bakal na stand sa mga bodyguard. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding adrenaline at lagnat. Lalapit kayo? Sige, subukan nyo. Isasama ko kayo sa impyerno bago nyo mahawakan ang anak ko. Ang bansa ng mga bodyguard ay sandaling natigilan dahil sa tindi ng presensya ni Natalia. Ngunit dahil sa laki ng katawan, mabilis nilang napagdesisyunan na sugurin ang dalaga. Sa sandaling akmang hahawakan na
ng isang bodyguard ang balikat ni Natalia para kaladkarin ito. Isang malakas na paghampas ng bisagra ng pinto sa dingding ang nagpatahimik sa lahat. Ang pintuan ng ward ay bumukas ng marahas, tila itinulak ng isang dambuhalang puwersa. Isang hanay ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang mabilis na pumasok at pumalibot sa kwarto. Bawat isa ay may dalang awtoridad na hindi matatanggihan. At sa gitna nila, lumakad papasok ang isang lalaking may uban, ngunit may mga matang tila nagniningas sa galit. Ang kanyang presensya ay sapat na para magpaliit sa kayabangan ni Doña Carmen. Si Don Eduardo ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nakatingin sa duguang si Natalia at sa gulo sa loob ng silid. Ang katahimikan sa loob ng ward ay naging kasing bigat ng bakal sa pagpasok ni Don Eduardo. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy at ang bawat mata ay nakatuon sa lalaking ito na ang bawat hakbang ay nagpapayanig sa sahig ng ospital. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, ang dalawang bodyguard ni Doña Carmen ay mabilis na damba ng mga tauhan ni Eduardo. Isang mabilis at malinis na pagkilos na nagpaatras sa mga ito nang walang kalaban-laban. "Sino ka ba? Wala kang karapatang manghimasok sa usaping pamilya namin!" Ang sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay pumitlag sa takot ngunit pilit pa ring nagmamayabang. Itinaas niya ang kanyang baba, sinusubukang gamitin ang pangalan ng mga ilustre bilang panangga. "Hindi mo ba kami kilala? Kami ang mga ilustre. Isang tawag ko lang sa mga awtoridad. Mabubulok ka sa kulungan." Isang malamig at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Eduardo. Lumakad siya palapit sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim, tila isang agila na nakatingin sa isang maliit na hayop. Doña Carmen Ilustre, ang pamilyang nabubuhay sa utang habang nagkukunwaring mayaman. Akala mo ba ay hindi ko alam na ang kumpanya ninyo ay nakasandal na lamang sa mga investment na galing sa aking grupo? Napaatras si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang kayabangan ay tila isang balat ng sibuyas na dahan-dahang natatanggal. "Anong ibig mong sabihin? Anong grupo?" "Ako si Eduardo Estrella." Ang boses ng bilyonaryo ay mababa ngunit sapat na para magpatahimik sa buong ospital. "At ang kumpanyang hinihinga ninyo ng tulong para hindi kayo tuluyang mabangkarote ay pagmamay-ari ko. Sa isang pirma ko lang, Carmen, bukas ng umaga ay wala na kayong mansyong babalikan. Kaya bago mo buksan ang iyong bibig, isipin mo muna kung gusto mo pang magkaroon ng bubong sa ibabaw ng iyong ulo." Napalingon si Marco sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding takot at pagkalito. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nasa harap nila ay ang taong may hawak ng kanilang kapalaran. "Mama, siya si Don Eduardo? Ang investor na hinihintay natin?" Hindi na naghintay ng sagot si Eduardo. Tinalikuran niya ang mag-inang ilustre at mabilis na lumapit kay Natalia. Sa sandaling iyon, ang matigas na anyo ng bilyonaryo ay biglang naglaho, napalitan ng isang mukha na puno ng pagsisisi at pag-aalala. Si Natalia, na kanina pa nakatayo ng pilit, ay tuluyan ng binitiwan ng bakal na stand. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas at malalakas na braso na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ng lalaking ito ay tila isang pamilyar na yakap na matagal na niyang hinahanap. "Ligtas ka na, anak. Ligtas ka na." Ang bulong ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay basag at may kasamang panginginig ng damdamin. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Natalia na hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa. Ang kanyang katawan ay tuluyang sumuko sa pagod, at ang dilim ay muling lumamon sa kanyang kamalayan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang takot. Sa labas ng silid, ang chief doctor ng ospital
ay nagmamadaling dumating, pawis na pawis at halos yumukod ng 90 grado nang makita ang presensya ni Don Eduardo. Ang bawat nurse sa pasilyo ay tila hindi makahinga sa tindi ng tensyon. Pinanood nila kung paano kinaladkad palabas ng mga security ni Eduardo sina Doña Carmen at Marco na parang mga basurang itinapon sa kalsada, habang ang mga ito ay walang nagawa kundi ang yumuko sa matinding kahihiyan. Nabalik ang katahimikan sa loob ng VIP room kung saan inilipat si Natalia. Si Don Eduardo ay nanatiling nakaupo sa tabi ng higaan ng dalaga. Mahigpit na hawak ang maliit na kamay nito. Pumasok ang isang lab nurse, nanginginig ang mga kamay habang dala ang isang folder na naglalaman ng pinakabagong blood test result ni Natalia. Don Eduardo, heto na po ang resulta ng blood type ni Natalia. Ang mahinang boses ng nurse. Binuksan ng assistant ni Eduardo ang folder at nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat. Sir, ang blood type niya. Ito ay ang bihirang AB negative. 1% lang ng populasyon ang may ganito. Dahan-dahang kinuha ni Don Eduardo ang medical record na dala-dala niya mula pa kanina. Ang record ng kanyang nawawalang anak. Ang mga letra sa papel ay malinaw. A B negative. Ang panginginig ng kamay ni Eduardo ay hindi na maikubli habang ang mga butil ng luha ay nagsimulang pumatak sa ibabaw ng resulta ng pagsusuri. Ang kumpirmasyon ay narito na at ang katotohanan ay mas masakit at mas matamis kaysa sa anumang panaginip. Ang katahimikan sa loob ng malawak na opisina ni Don Eduardo ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa bawat sulok ng silid. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang sariling paghinga ng bilyonaryo ang naririnig sa gitna ng gabing iyon. Sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa mahogany, nakalatag ang isang puting papel na may selyo ng isang kilalang laboratorio. 79%. Isang numero na tuluyang nagpabagsak sa mga pader ng pag-aalinlangan ni Don Eduardo. Hawak ang kahoy na kwintas sa kanyang kaliwang kamay. Naramdaman niya ang init ng kahoy na tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Pagkatapos ng 25 taon ng paghahanap sa kawalan, ang kanyang anak ay nasa kabilang silid lamang, naghihirap at sugatan dahil sa kanyang pagkukulang. Pumasok si Valdez, ang kanyang assistant, na may dalang makapal na folder. Ang mukha nito ay bakas ng lungkot habang inilalapag ang ulat tungkol sa buhay ni Natalia. Sir, heto po ang buong kasaysayan ni Natalia. Simula ni Valdez, ang kanyang boses ay tila isang malungkot na dalit. Lumaki siya sa isang ampunan bago napunta sa iba't ibang pamilya na nagmaltrato sa kanya. Sa edad na 10, naglalako na siya ng sampagwita sa ilalim ng init ng araw at buhos ng ulan. Nakaranas siyang matulog sa ibabaw ng mga karton, kumain ng tirang pagkain, at tiisin ang lahat ng uri ng panglalait para lamang mabuhay. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Valdez, tila may isang matalim na kutsilyo na humahati sa kaluluwa ni Don Eduardo. Ang kanyang anak, ang prinsesa, na dapat sana ay pinaliligiran ng ginto at pagmamahal, ay naging isang pulubi sa sarili nitong bayan habang siya ay nagpapakasasa sa kayamanan. At ang pamilya ilustre, sir. Pagpapatuloy ni Valdez, ang boses ay nanginginig sa inis. Ginamit nila ang kahinaan ni Natalia. Pinagtrabaho nila siya ng labis, ginawang katulong sa sarili niyang bahay, at pinahiya sa harap ng maraming tao sa araw mismo ng kanyang kasal. Hindi na nakapagtitiis si Don Eduardo. Sa tindi ng galit at pagsisisi, marahas niyang inihagis ang baso ng alak sa pader. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay tila isang pagsabog ng lahat ng puot na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang likido ay tumalsik sa pader, tila mga luhang dumadaloy pababa sa mamahaling wallpaper. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang huli mong ama. Ang hagulol ni Eduardo. Ang kanyang matatag na anyo ay tuluyang gumuho.
Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na dinadama ang mga piraso ng basag na kristal. Hindi pinansin ni Eduardo ang talim ng salamin na humihiwa sa kanyang mga palad. Ang bawat sugat sa kanyang kamay ay tila isang paraan upang ilihis ang mas matinding hapdi sa kanyang dibdib. Habang ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang mga sugat at humahalo sa natapon na alak, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa larawan ng kanyang yumaong asawa. Isabel, nahanap ko na siya at isinusumpa ko ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ay babayaran ng mga ilustre ng 10 beses na higit pa. Ibabalik ko sa kanya ang mundong ipinagkait ko sa kanya. Sa kabilang banda, sa loob ng marangyang VIP room, dahan-dahang nagising ang diwa ni Natalia. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bugbog at ang bigat ng kanyang mga pilik mata ay tila mga bato na ayaw magpaangat. Nang sa wakas ay mamulat siya, sinalubong siya ng isang puti at malinis na kisame at ang amoy ng sariwang bulaklak na malayo sa amoy ng squatter na kanyang kinagisnan. Nagulat si Natalia nang makitang nakasuot siya ng isang mamahaling seda na pantulog. Ang malambot na kutsyon sa kanyang ilalim ay tila isang ulap na hindi pamilyar sa kanyang likuran. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan at nang maramdaman ang mahinang pintig sa loob, isang buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit kasabay nito ang takot. Nasaan ako? Sino ang nagdala sa akin dito? Ang mabilis na tanong niya sa kanyang sarili. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang dextrose sa kanyang kamay ay humila sa kanya pabalik. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa bawat sulok ng silid. Naghahanap ng panganib. Naghahanap kay Doña Carmen o kay Marco. Sir Eduardo, may isang bagay pa po akong dapat sabihin. Ang boses ni Valdez mula sa opisina na muling naririnig sa gunita. Ayon sa aming investigasyon, hindi aksidente ang pagkawala ni Natalia noon. May isang taong malapit sa inyo ang sadyang nagtago sa kanya upang hindi ninyo siya mahanap. Isang traidor sa loob mismo ng pamilya Estrella. Sa loob ng VIP room, narinig ni Natalia ang mahinang yabag ng sapatos sa labas ng kanyang pinto. Ang bawat tunog ng hakbang ay tila isang kampana na nagbabala sa kanyang puso. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at isang anino ng isang matangkad na lalaki ang unti-unting pumasok sa loob. Ang mga mata ni Natalia ay nanlaki, puno ng pag-iingat at takot na parang isang sugatang usa na nakukubli sa mga talahib, handang tumalon o lumaban kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang marahang pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Natalia. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa puting kumot habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa unti-unting bumubukas na pinto. Inasahan niyang makikita ang mapanuring mukha ni Doña Carmen o ang hiyang-hiyang anyo ni Marco. Ngunit ang pumasok ay ang lalaking nagligtas sa kanya sa gitna ng ulan, si Don Eduardo. Hindi lumapit agad ang bilyonaryo. Nanatili siya sa malapit sa pintuan, tila ba binibigyan ng espasyo ang isang sugatang ibon na handang lumipad palayo sa kaunting pagkakamali. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing bangis nung hinarap niya ang mga ilustre. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malamyos na lungkot at pag-aalala. Huwag kang matakot, Natalia. Walang sino mang makakapanakit sa iyo rito. Ang boses ni Don Eduardo ay parang isang mainit na haplos sa gitna ng giniginaw na gabi. Dahan-dahang binitiwan ni Natalia ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kumot. Ngunit ang pag-aalinlangan ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Sino po kayo? Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi ko po kayo kayang bayaran. Wala po akong pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eduardo habang dahan-dahan na siyang nauupo sa silya sa tabi ng higaan. Hindi ko kailangan ng pera mo, anak. Tinutulungan kita dahil
Dahil naging malapit na kaibigan ko ang iyong ina, si Isabel, noong unang panahon, ang kwintas na naiwan mo sa putikan, iyon ang nagturo sa akin patungo sa'yo. Napaatras ang dila ni Natalia. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ay tila isang susi na nagbukas sa mga saradong pinto ng kanyang puso. Kilala niyo po si Ina? Bakit ngayon niyo lang po ako hinanap? Mahabang kwento, Natalia. Maraming mga maling akala at mga taong naglayo sa atin. Ngunit ang mahalaga ay narito na ako. Magpagaling ka muna. Ang kaligtasan mo at ng iyong sanggol ang unahin natin. Sagot ni Eduardo, na pilit itinatago ang pagnanais na yakapin ng dalaga at sabihin ang buong katotohanan. Sa sandaling iyon, kinuha ni Eduardo ang isang piraso ng kahel mula sa basket ng prutas sa gilid. Sinimulan niyang balatan ito ng dahan-dahan. Ang bawat himaymay ng balat ay maingat na inaalis, habang ang bango ng prutas ay humahalo sa amoy ng gamot sa silid. Ang kanyang mga kilos ay tila isang ritual ng pag-ibig. Maingat niyang inalis ang bawat puting hibla sa bawat butil ng kahel dahil naaalala niyang iyon ang gusto ni Isabel noon. Kainin mo ito. Mabuti ito para sa lagnat mo. Ang malumanay na utos ni Eduardo. Tinanggap ni Natalia ang prutas at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng proteksyon na hindi kailanman naibigay sa kanya ng pamilya. Ilustre. Sa ilalim ng pangangalaga ni Eduardo, ang ospital na dati ay kinatatakutan niya ay naging isang lihim na kalasag. Samantala, sa mansyon ng mga ilustre, ang kapaligiran ay malayo sa kapayapaan ng ospital. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng sigawan at paghagulgol. Mama! Lahat ng bangko ay tumanggi sa atin. Kinansela ang lahat ng credit cards ko. Ang sigaw ni Marco habang tinitignan ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila isang lalaking nawalan ng bait. Si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang mamahaling sofa, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ang lalaking iyon, si Eduardo Estrella, ginagawa niya ang sinabi niya. Sinisira niya tayo. Ito ay dahil sa babaeng iyon. Dahil kay Natalia. Ang puot na bulalas ni Carmen, ang kanyang mga kuko, ay ibinabaon sa tela ng sofa. Kung hindi lang naging matigas ang ulo ng batang yon, sana ay maayos na ang lahat. Habang ang mga ilustre ay nalulunod sa sarili nilang kasakiman, isang misteryosong figura ang palihim na umaali-aligid sa dating tinitirhan ni Natalia sa squatter. Sa kalagitnaan ng gabi, ang isang lalaking nakasuot ng jacket na may hood ay nagbubuhos ng isang likido sa paligid ng marupok na bahay ni Tia Rosa. Ang amoy ng gasolina ay mabilis na kumalat, sumusuot sa mga siwang ng yero at kahoy. Sa loob ng ospital, ang katahimikan ni Natalia ay nabasag ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Tia Rosa ang lumabas sa screen. Natalia! Natalia! Tulong! Ang tili ni Tia Rosa sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay lunod sa ingay ng nagngangalit na apoy at ang malalakas na pagsabog ng mga gamit. Nasusunog ang bahay natin! Hindi ako makalabas, Natalia! Ang apoy! Nasa pintuan na ang apoy. Nabitawan ni Natalia ang kinakain niyang prutas. Ang bawat butil ng kahel ay nagkalat sa sahig habang ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tia Rosa, huwag po kayong bibitaw. Eduardo, tulungan niyo po siya. Pilit na tinanggal ni Natalia ang suwero sa kanyang kamay. Hindi inalintana ang matalas na hapdi at ang pag-agos ng dugo sa kanyang balat. Ang tanging naririnig niya ay ang tili ni Tia Rosa na tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang utak. Sa gitna ng panghihina, nagawa niyang makalabas ng ospital at sumakay sa isang taxi. Pilit na nagmamadali patungo sa lugar kung saan ang kanyang nakaraan ay unti-unti nang nagiging abo. Pagdating niya sa eskinita, ang sumalubong sa kanya ay ang makapal na usok na tila isang dambuhalang kamay
na sumasakal sa buong kapaligiran. Ang amoy ng sunog na goma, plastik at kahoy ay humahapdi sa kanyang mga mata. Naririnig niya ang tunog ng mga kahoy na unt-unting nilalamon ng init at ang mga sigawan ng mga kapitbahay na nagpapasapasa ng mga timba ng tubig sa gitna ng desperasyon. Tia Rosa! Tia Rosa! Ang sigaw ni Natalia, ang kanyang boses, ay napaos na sa loob ng ilang segundo. Tumakbo siya patungo sa kanilang barong-barong na ngayon ay isa na lamang balangkas ng nag-aalab na apoy. Natalia! Huwag kang pumasok! Ligtas na ang Tia Rosa mo! Isang bumbero ang humarang sa kanya, habang sa di kalayuan ay nakita niya ang matanda na nakahiga sa semento. Itim ang mukha dahil sa uling at binibigyan ng oxygen ng mga rescuer. Nang makitang humihinga pa si Tia Rosa, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Natalia. Napaluhod siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa mainit na abo at putik. Ang kanyang puting hospital gown ay puno na ng dumi. Tila isang simbolo ng kanyang buhay na palagi na lamang niyang kailangang pulutin mula sa sahig. Bakit? Bakit palagi na lang ganito? Ang hagulhol ni Natalia. Wala na kaming matitirhan. Wala na kaming gamit. Dahil sa akin, nadamay ang tanging taong nagmahal sa akin. Ang bawat hikbi niya ay may kasamang matinding pagsisisi habang pinagmamasdan ang mga guho ng tanging lugar na tinawag niyang tahanan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman ni Natalia ang isang malapad na anino na tumakip sa kanya. Ang init ng uling ay biglang napalitan ng isang pamilyar at mahal na amoy. Ang amoy ng sandalwood at katatagan. Isang marangyang Amerikana ang dahan-dahang isinaklob sa kanyang nanginginig na balikat. Tila isang kalasag na naglalayo sa kanya mula sa mapanuring mata ng mundo. Si Don Eduardo ay nakaluhod sa kanyang tabi, hindi inalintana ang dumi ng abo sa kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa wasak na anyo ng kanyang anak. Natalia, tumingin ka sa akin. Ang mahinahong utos ni Eduardo, habang ang kanyang mga kamay ay marahang humahawak sa mga pisngi ng dalaga. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ka na muling matutulog sa abo. Hindi ko nahahayaang mawalan ka pa ng kahit na ano. Dahan-dahang kinuha ni Eduardo ang kahoy na kwintas mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng nagliliyab na apoy, isinuot niya ito sa leeg ni Natalia. Ang pagdampi ng kahoy sa balat ng dalaga ay tila isang sumpa ng katotohanan. Natalia, anak, ako ang iyong ama. Ang boses ni Eduardo ay basag, punong-puno ng bawat taon ng kanyang pangungulila. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang maghirap dito habang hinahanap kita sa maling lugar. Pero narito na ako ngayon. Hinding-hindi na kita bibitawan. Natigilan si Natalia. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng matanda. Nakita niya ang bawat linya ng mukha nito, ang bawat kislap ng luha na tila kapareho ng sa kanya. Ang init na dumadaloy mula sa kamay ni Eduardo patungo sa kanya ay isang uri ng kuryente na hindi kayang ibigay ng kahit sinong estranghero. Ito ang tawag ng dugo. Papa? Ang mahinang bulong ni Natalia, isang salitang hindi niya inakalang muling mabibigkas ng kanyang mga labi. Yumakap siya ng mahigpit sa leeg ni Eduardo, ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nito at doon ay umiyak ng walang katapusan, mga luhang hindi na para sa pighati, kundi para sa isang sugatang kaluluwa na sa wakas ay nahanap na ang kanyang lunas. Hindi nila napansin na sa madilim na sulok ng eskinita, sa likod ng isang poste, may isang reporter na mabilis na kumuha ng litrato. Ang pagkislap ng liwanag mula sa lente ng kamera ay mabilis na naglaho, ngunit ang imahe ng pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa na yakap-yakap ang isang duguang babae sa gitna ng squatter ay nakatadhana ng magpabagsak sa katahimikan ng buong bansa sa susunod na umaga.
Ang bawat yabag ni Natalia sa makintab na sahig na gawa sa puting marmol ay tila isang bagong himig sa loob ng dambuhalang mansyon ng mga estrella. Hindi na ang amoy ng usok at kanal ang pumupuno sa kanyang pangamoy, kundi ang sariwang halimuyak ng mga imported na rosas at ang marangyang amoy ng lumang kahoy na naroon sa bawat sulok. Lumipas ang mga buwan at ang katawan ni Natalia ay dahan-dahang nabalot ng kalinga at nutrisyon, ngunit ang mas malaking pagbabago ay hindi makikita sa kanyang pisikal na anyo, kundi sa ningning ng kanyang mga mata. Sa malawak na hardin, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, matiyagang tinuturuan ni Don Eduardo ang kanyang anak. Hindi lamang ito tungkol sa kung paano humawak ng kubyertos o kung paano magsalita sa harap ng mga negosyante. Itinuturo niya kay Natalia ang sining ng pagtayo ng may dangal. Natalia, anak, ang yaman ay pwedeng mawala sa isang iglap. Pero ang pagkatao mo ay sayo habang buhay. Ang malumanay na paalala ni Don Eduardo habang pinapanood ang anak na nagbabasa ng mga ulat tungkol sa kumpanya. Huwag mong hahayaan na ang sinuman ay tignan ka ng pababa dahil lamang sa iyong pinanggalingan. Ang pinanggalingan mo ang nagpapatatag sa iyo ngayon. Salamat, Papa. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nakayuko pa rin ako sa harap ng mga taong walang ibang alam, kundi mga pi. Sagot ni Natalia. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig ng takot. Ito ay naging matatag, malamig na parang kristal, ngunit may lalim ng karunungan. Isang gabi, habang nakatayo si Natalia sa harap ng dambuhalang salamin sa kanyang kwarto, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang dating manipis at tuyot na buhok ay naging makintab at maayos. Ang kanyang balat ay kasing kinis na ng seda. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga mata, ang dating maamong mata na tila isang sugatang usa, ay napalitan ng talim at kumpiyansa. Wala na ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig ng isang Marco Ilustre. Ang nasa harap ng salamin ay isang reynang handang bawiin ang lahat. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang mansyon ay napuno ng ingay ng kagalakan at ang amoy ng bagong silang na sanggol. Sa gitna ng hirap ng panganganak, isang malusog na batang babae ang iniluwal ni Natalia. Pinangalanan niya itong Aurora, na ang ibig sabihin ay liwanag ng umaga. Ang bawat iyak ng bata ay tila isang pangako ng bagong simula, isang liwanag na tuluyang tumunaw sa natitirang dilim sa puso ni Natalia. Kamukhang kamukha mo siya, Natalia. Ang nakangiting sabi ni Tia Rosa habang karga-karga ang sanggol. Ang matanda ay maayos na rin ang kalagayan. Nakatira sa loob ng mansyon, bilang bahagi ng pamilya at hindi bilang katulong. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, nakita ni Natalia sa ilalim ng kanyang cabinet ang isang lumang supot. Sa loob nito ay ang lumang asul na t-shirt ni Marco na hindi niya sinasadyang nadala noong gabing tumakas siya. Dati, itinatago niya ito dahil sa pangungulila, ngunit ngayon, tila ba diring-diri siya nang mahawakan ang tela. Kinuha ni Natalia ang isang gunting. Sa bawat paggupit niya sa tela, nararamdaman niya ang pagkaputol ng huling ugnayan ng kanyang puso sa nakaraan. Nang maging maliliit na piraso na ang damit, dinala niya ito sa kusina at ginamit na pampunas sa mga dumi sa sahig bago ito tuluyang itapon sa basurahan. Isang maliit na kilos, ngunit isang malaking hakbang ng paglaya. Habang nagpapatuloy ang mapayapang buhay sa loob ng mansyon, ang bahanang malas ay tila hindi tumitigil sa panig ng mga ilustre. Isang araw, pumasok ang assistant ni Don Eduardo sa library at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng marble na lamesa. Sir, Ma'am Natalia, heto na po ang ulat, simula ni Valdez. Ang pamilya ilustre ay opisyal na nang idineklarang insolvent ng bangko. Ang huli nilang pag-asa ay ang makakuha ng emergency investment mula sa ating kumpanya. Kasalukuyan silang nagpapadala ng mga sulat at nagmamakaawang makapulong ang mahiwagang tagapagmana ng Estrella Group.
Tumingin si Natalia sa folder kung saan nakatatak ang logo ng mga ilustre. Ang pamilyang dati ay tumingin sa kanya na parang basura. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang hinahaplos ang ukit ng pangalan niya sa kanyang bagong business card. Ibigay mo sa kanila ang imbitasyon, Valdez. Ang utos ni Natalia, ang kanyang boses, ay tila isang hatol ng tadhana. Sabihin mo sa kanila na ang tagapagmana ay handang makipag-usap. Sa gabi ng ating grand gala, ang bawat sulok ng mansyon ng mga ilustre na dati ay puno ng yabang at ingay ng mga piging ay tila naging isang malawak at madilim na kabaong. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng alikabok at ang malamig na simoy ng kawalan. Ang mga dingding na dati ay pinalalamutian ng mga painting na ginto ang frame ay wala na ring laman. Tila mga sugat na naiwan matapos ang marahas na pagtanggal ng mga ari-arian. Sa loob ng kanyang silid, si Doña Carmen ay nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror, ngunit hindi para mag-ayos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas mula sa isang velvet na kahon ang kanyang huling natitirang alahas, isang kwintas na diamante na itinuturing niyang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Isang lalaking tila isang komersyante ng mga lumang gamit ang kasalukuyang sumusuri sa alahas. Tinitignan ito ng may halong pandidiri sa ilalim ng isang magnifying glass. Ito na lang ba ang halaga nito? Higit sa 1,000,000 ang bili ko riyan. Ang paos na sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay pumitlag sa pagitan ng galit at desperasyon. Donya, ang presyo ng diamante ay bumababa at ang kumpanya ninyo ay nasa balita na. Wala nang gustong bumili ng galing sa inyo sa mataas na halaga. Ang malamig na sagot ng lalaki bago inilapag ang isang maliit na sobre ng pera sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng sobre ay tila isang sampal sa pisngi ng matanda. Pinanood niya ang lalaki habang papalabas ng silid, bit-bit ang kanyang huling dangal. Samantala, si Marco ay hindi rin nakaligtas sa bangungot. Sa labas ng kanilang opisina, sinalubong siya ng mga taong pinagkakautangan niya. Hindi na sila gumagamit ng mga formal na sulat. Ang bawat mura at sigaw nila sa harap ng mga empleyado ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang mga kaibigan niyang dati ay kasama niya sa bawat inuman at luho ay tila mga bula na naglaho nang malaman nilang wala na siyang maibibigay. Marco, kailangan nating gumawa ng paraan. Ang boses ni Doña Carmen nang magkita sila sa hapagkainan na tanging tuyong tinapay at kape na lamang ang laman. Ang Estrella Group, ang balita ay meron silang bagong tagapagmana, isang babaeng lihim na itinago ni Don Eduardo. Siya ang may hawak ng huling alas natin. Anong balak niyo, Mama? Ang mahinang tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim dahil sa puyat. Isang mapanganib na ningning ang lumitaw sa mga mata ni Doña Carmen. Gagamitin mo ang iyong muka, Marco. Walang babaeng hindi nahuhulog sa'yo. Akatin mo ang tagapagmanang yan sa darating na gala. Kapag nakuha mo ang loob niya, mapapirma natin ang Estrella Group sa isang investment contract na maglalayo sa atin sa kahihiyan. Pero Mama, paano si Natalia? Ang tila nag-aalangang tanong ni Marco. Huwag mong banggitin ang basurang yan. Ang asik ni Carmen. Gagamitin natin siya sa ibang paraan. Padalhan mo siya ng mensahe. Sabihin mo ay may sakit ako at naghihingalo at gusto kong makita ang apo ko bago ako mawala. Gamitin mo ang bata para lumapit siya. Kapag nakuha natin ang bata, magagamit natin yon bilang panakot kung sakaling magmamatigas ang sino man sa atin. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type. Ang kanyang bawat salita ay punong-puno ng kasinungalingan, nagkukunwaring nagsisisi at puno ng pag-aalala para sa anak na hindi naman niya dinalaw kailanman. Sa kabilang dako, sa loob ng opisina ng mga Estrella, binabasa ni Natalia ang mensahe ni Marco mula sa isang bagong tablet.
Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang bawat linya ng pagsusumamo ng lalaking dati niyang inidolo. Sa bawat salita ng pagmamahal na isinulat ni Marco, tila ba mas lalong tumitibay ang pader ng yelo sa puso ni Natalia. Kinuha niya ang isang VIP invitation card na gawa sa makapal at mabangong papel. Ang bawat letra doon ay nakasulat sa gintong tinta, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp. Sa pamamagitan ng isang fountain pen, isinulat ni Natalia ang pangalan ni Doña Carmen at Marco Ilustre sa listahan ng mga panauhin. Hindi siya magtatago, hindi siya tatakas. Sa pagkakataong ito, siya ang magbubukas ng pinto ng impyerno para sa kanila, at ang bawat hakbang nila papasok ay tila isang patibong na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat hagod ng suklay sa buhok ni Natalia ay tila isang paglilinis sa bawat alaala ng kanyang paghihirap. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga diamante. Ngunit sa gitna ng lahat ng rangya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa isang maliit na kahoy na kwintas na nakapatong sa kanyang vanity table. Iyon ang magiging pinakamahalagang hiyas niya sa gabing ito. Isang paalala kung sino siya bago siya binalot ng ginto. Sa mansyon ng mga ilustre, ang kapaligiran ay puno ng kaba, na pilit ikinukubli ng huwad na kumpiyansa. Si Doña Carmen ay abala sa pag-aayos ng kanyang lumang gown na ilang beses nang tinahi para lamang magmukhang bago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang gintong tinta sa imbitasyon. Para sa kanya, ang sulat na ito ay hindi lamang isang paanyaya, kundi isang tiket palabas sa impyerno ng kahirapan. Marco, siguraduhin mong hindi mo palalampasin ang pagkakataong ito, ang mariing bilin ni Carmen habang inaayos ang kurbata ng anak. Kapag nakita mo ang tagapagmana ng estrella, ibuhos mo ang lahat ng tamis ng iyong dila. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo siya nakukuha. Ang buhay natin ay nakasalalay sa gabing ito. Huwag kayong mag-alala, Mama. Alam ko ang gagawin ko, sagot ni Marco. Bagaman ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila pagod na sa pagpapanggap. Samantala, pumasok si Don Eduardo sa silid ni Natalia. Ang bilyonaryo ay nakasuot ng isang formal na tuxedo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Inilapag niya ang isang maliit na kahon sa mesa. Isang tiara na gawa sa pinakapuro at pinakamakinang na mga diamante. Anak, ito ang korona na nararapat sa iyo, ang malumanay na sabi ni Eduardo. Sa gabing ito, hindi ka na lamang Natalia na nagmula sa squatter. Ikaw ang magiging bituin na magbibigay liwanag sa lahat at ang magpapadilim sa mga taong sumubok na pumatay sa iyong ningning. Salamat, Papa, pero isusuot ko rin ito, tugon ni Natalia habang hinahawakan ang kahoy na kwintas. Gusto kong makita nila na ang babaeng tinawag nilang dumi sa kuko ay siya ring babaeng may hawak ng kanilang leeg ngayon. Bago umalis, lumapit si Natalia sa nurse na karga ang natutulog na si Baby Aurora. Maranyang hinaplos ang pisngi ng anak at nag-iwan ng isang matamis na halik sa noo nito. Para sa iyo ito, Aurora. Hinding-hindi ka makakaranas ng pang-aapi dahil ang nanay mo ang magsisilbing kuta mo. Sumakay sila sa isang mahaba at itim na limousine. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang countdown patungo sa paghuhukom. Ang destinasyon, ang eksaktong hotel kung saan siya pinahiya, kinaladkad at tinalikuran sa araw ng kanyang kasal. Ang bawat kanto ng kalsada ay pamilyar sa kanya. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay hindi na takot, kundi isang malamig na pananabik. Pagdating sa bungad ng hotel, ang paligid ay puno ng mga reporter at mga flash ng kamera na tila mga kidlat sa gitna ng gabi. Ang pulang carpet ay nakalatag ng mahaba
naghihintay sa pagdating ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Eksaktong paghinto ng sasakyan ni Natalia. Isang lumang sedan na may umuusok na makina ang huminto sa kanilang tabi. Mula sa loob nito ay lumabas sina Marco at Doña Carmen. Pilit na itinatago ang kanilang kahihiyan sa harap ng mga mamahaling sasakyan. Lumingon si Marco sa katabing limousine. Sa likod ng madilim na salamin ng sasakyan, nakita niya ang isang anino ng isang babae. Isang figura na tila pamilyar sa kanyang puso, ngunit tila napakalayo na sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang kanyang dibdib ay biglang kumaba ng hindi maipaliwanag, at ang kanyang hininga ay tila nabitawan ng sandaling iyon. Hindi niya alam na ang babaeng nasa loob ng sasakyang yon ay ang parehong babaeng tinawag niyang pabigat, at siya ring babaeng magtatapos sa lahat ng kanyang mga ilusyon sa loob lamang ng ilang sandali. Ang bulwagan ng hotel ay mistulang isang dagat ng ginto at kristal sa ilalim ng mga dambuhalang kandelabro na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang malambing ngunit tila mapanghusgang himig ng mga biolin. Sa gitna ng karangyaan ito, si Doña Carmen ay tila isang reynang nawalan ng kaharian, ngunit pilit pa ring isinusuot ang kanyang sirang korona. Naglalakad ang matanda nang may labis na pagyayabang. Bawat hakbang niya ay puno ng pagbabalat kayo habang binabati ang mga dati niyang kakilala sa alta sosyedad. Ngunit ang bawat ngiting ibinibigay sa kanya ay may halong bulungan at mapanuring tingin. Alam ng lahat ang kumpas ng tadhana, ang mga ilustre ay unti-unti nang lumulubog. At ang gabing ito, ang kanilang huling hininga. Marco, ayusin mo ang tayo mo. Huwag kang magmukhang talunan. Ang mahinang asik ni Carmen sa kanyang anak. Tignan mo ang paligid. Lahat sila ay naghihintay sa tagapagmana ng mga estrela. Siya ang magliligtas sa atin. Kaya siguraduhin mong sa iyo lang titingin ang babaeng yan. Inayos ni Marco ang kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. Don't worry, Mama. I know my charm. Kapag nakita niya ako, makakalimutan niya ang lahat ng ibang lalaki rito. I will make sure she falls for me tonight. Habang naghihintay, isang insidente ang naganap sa gilid ng bulwagan. Isang batang babaeng waiter ang hindi sinasadyang nasagi ang laylayan ng gown ni Doña Carmen dahil sa dami ng tao. Ang ilang patak ng puting alak ay tumalsik sa lumang tela ng kanyang damit. Anong ginawa mo? Ang matinis na tilili ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging disente patungo sa isang halimaw ng galit. Wala ka nang pera, wala ka pang ingat. Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo at ng pamilya mo. Ang batang waiter ay nanginginig na humingi ng tawad. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha habang pilit na pinupunasan ng sahig gamit ang kanyang puting panyo. Ngunit hindi tumigil si Carmen. Sadya niyang itinapak ang kanyang sapatos sa kamay ng bata. Isang malupit na kilos na nagpakita ng kanyang tunay na kulay sa harap ng ilang mga bisita na nakasaksi. Diyan ka nararapat, sa sahig. Isang basurang katulad mo ay hindi dapat humahalo sa amin. Sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng trompeta ay pumutol sa lahat ng usapan. Ang malaking pintuan sa itaas ng grand staircase ay dahan-dahang bumukas at ang lahat ng spotlight ay nakatuon sa isang direksyon. Ladies and gentlemen, ang formal na anunsyo ng Master of Ceremonies, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall. Ipinapakilala ko sa inyo ang nag-iisang may-ari ng Estrella Group, si Don Eduardo Estrella, kasama ang kanyang kaisa-isang anak at tagapagmana ng buong imperyo. Ang bawat bisita ay tila hindi makahinga. Si Doña Carmen at Marco ay mabilis na sumiksik sa unahan ng hagdanan. Ang kanilang mga mukha ay nakahanda na sa kanilang pinaka-plastic na ngiti. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Dahan-dahang lumabas si Don Eduardo. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad.
Ngunit ang lahat ng atensyon ay nasa babaeng nasa kanyang tabi. Ang babae ay nakasuot ng isang gown na tila hinabi mula sa mga bituin, kumikinang sa bawat galaw. Ngunit ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang manipis at itim na belo, nagbibigay ng isang misteryosong aura na lalong nagpaalab sa kuryosidad ng lahat. Nang marating nila ang gitna ng hagdanan, huminto si Don Eduardo at tumingin sa karamihan. Ang kanyang tingin ay tila tumigil ng sandali sa kinaroroonan nina Carmen at Marco. Isang tingin na puno ng lihim na kahulugan. Sa gabing ito, simula ni Don Eduardo, ipapakilala ko sa inyo ang buhay at kaluluwa ng aking kumpanya, ang aking anak na nagmula sa dilim, ngunit ngayon ay magbibigay ng liwanag sa lahat. Dahan-dahang inangat ng babae ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga daliri ay may suot na mga hiyas, ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang katatagan ng kanyang pagkilos. Sa ilalim ng nakasisilaw na spotlight, dahan-dahan niyang inangat ang manipis na belo na tumatakip sa kanyang mukha. Ang katahimikan sa buong bulwagan ay naging kasing lalim ng isang libingan. Ang paghinga ni Marco ay tila tumigil at ang baso ng champagne sa kamay ni Doña Carmen ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa halos mabitawan niya ito. Ang mukhang nagpakita sa ilalim ng belo ay ang mukhang pilit nilang kinalimutan, ang mukhang itinapon nila sa putikan, at ang mukhang na ngayon ay tila isang anghel ng paghihiganti na nakatingin ng diretso sa kanilang mga kaluluwa. Ang bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Marco ay tila isang tambol na nagbabanta ng panganib. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang paningin ay tila naging malabo. Liban na lamang sa mukha ng babaeng nasa tapat niya, ang Natalia na nasa kanyang harap ay hindi na ang babaeng gusgusin, hindi na ang babaeng nakayuko at umiiyak sa harap ng kanyang ina. Ang babaeng ito ay tila isang estatwa ng yelo. Napakaganda, napakalamig, at napakalayo. Sa tabi niya, ang baso ng champagne ni Doña Carmen ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay bumasag sa katahimikan ng buong bulwagan. Sumasabay sa kanyang panga na tila hindi na niya kayang itikom. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng kayabangan ay naging kulay abo. Tila isang bangkay na nakakita ng sarili nitong kamatayan. Na Natalia? Ang nauutal na bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ikaw? Paano naging ikaw? Sa kabila ng matinding gulat, ang utak ni Doña Carmen ay mabilis na gumana para sa sarili nitong kaligtasan. Sa isang iglap, pinalitan niya ang kanyang ekspresyon ng isang huwad na kagalakan. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay nakaabot, tila yayakapin ang manugang na itinapon niya noon sa putikan. Natalia! Anak! Diyos ko, salamat at ligtas ka! Ang tili ni Carmen, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na sapat na para masuka ang sinumang nakakakilala sa kanya. Marco, tignan mo. Sabi ko na nga ba, at hindi tayo pababayaan ng langit. Natalia, pasensya ka na sa mga nangyari noon. Alam mo naman na bigla lang kami, pero pamilya pa rin tayo, di ba? Isang malamig at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Natalia. Hindi siya kumilos, hindi niya hinayaan na mahawakan man lang ng matanda ang dulo ng kanyang gown. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ni Carmen. Isang tingin na tila humahati sa kaluluwa ng matanda. Pamilya? Ang boses ni Natalia ay banayad, ngunit tumatagos hanggang sa buto. Ang pamilya ba ay yaong humihiya sa iyo sa harap ng altar? Ang pamilya ba ay yaong nagtatangkang pumatay sa isang sanggol dahil lamang sa takot na mabawasan ang kanilang yaman? Nagbulungan ang mga bisita sa paligid. Ang bawat salita ni Natalia ay tila mga bala na tumatama sa reputasyon ng mga ilustre. Biglang bumukas ang dambuhalang screen sa likod ng entablado.
Doon ay ipinakita ang isang malinaw na litrato ng punit-punit na prenuptial agreement na ibinigay ni Carmen kay Natalia noon. Ang dokumentong nagpapatunay ng kanilang kawalang hiyaan. Ito ba ang dokumento ng pamilya, Doña Carmen? Ang tanong ni Natalia habang itinuturo ang screen. Ang dokumentong nagsasabing wala akong karapatan sa sarili kong anak? Ang mga mapanuring tingin ng mga elitista ay mabilis na lumipat sa mag-inang ilustre. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang dangal. Ang kahihiyan ay naging kasing init ng apoy na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Natalia, please, let's talk about this in private. Ang pagsusumamo ni Marco. Sa desperasyon, lumuhod siya sa harap ni Natalia, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bansa. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang lalaking takot na tuluyang mawalan ng luho. Mahal pa rin kita. Para sa anak natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat, Natalia. Magbabago ako. Tumingin si Natalia sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Marahan niyang hinawakan ang kanyang kahoy na kwintas na nakatago sa ilalim ng mga diamante. Ang bawat ukit sa kahoy ay nagpaalala sa kanya ng lamig ng ulan, ng gutom, at ng bawat sampal na tinanggap niya mula sa pamilyang ito. Ang pagkakataon ay ibinibigay sa mga taong nagkamali, Marco. Ang mariing tugon ni Natalia, hindi sa mga taong sadyang naging halimaw. Lumapit si Don Eduardo sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang hukom na handa nang ibaba ang huling hatol. Inabot niya kay Natalia ang huling contract proposal ng mga ilustre, ang kanilang pagsusumamo para sa investment, at isang pulang ballpen na tila kulay ng dugo. Ang buhay ng kumpanya niyo ay nasa dulo ng ballpen na ito, Natalia, ang sabi ni Eduardo. Sapat na para marinig ng lahat. Ikaw ang magpapasya kung bibigyan mo sila ng hininga o kung tatapusin mo na ang lahat ng kanilang ilusyon sa gabing ito. Hinawakan ni Natalia ang ballpen. Ang dulo nito ay nakatapat sa papel, habang si Marco at Carmen ay nakatingin ng may halong pag-asa at matinding takot. Ang bawat pintig ng oras sa malaking orasan ng bulwagan ay tila isang huling paalam. Ang dulo ng pulang ballpen ay nananatiling nakatitig sa papel, tila isang linta na naghihintay na sipsipin ang huling patak ng buhay mula sa pamilya ilustre. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakakabiinging katahimikan, kung saan tanging ang mabigat na paghinga ni Marco at ang mahinang hikbi ni Doña Carmen ang naririnig. Si Doña Carmen, ang babaeng dati ay hindi makuhang tumingin sa mga dukha ng hindi nandidiri, ay kasalukuyan ng nakasubsob sa sahig. Ang kanyang mga kamay na pinalamutian ng mga hiyas ay pilit na kumakapit sa laylayan ng mamahaling gown ni Natalia. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis na nagpadungis sa kanyang makapal na make-up. Natalia, anak, parang awa mo na. Ang gumaralgal na boses ni Carmen, ang kanyang boses ay wala na ang dating talas at bagsik. Nagkamali ako. Aminado ako. Pero huwag mo kaming patayin sa gutom. Isipin mo ang pinagsamahan natin sa loob ng 3 taon. Hindi ba't naging parang ina mo rin ako? Dahan-dahang hinila ni Natalia ang kanyang gown, palayo sa maruming haplos ng matanda. Tinitigan niya si Carmen ng may halong awa, ngunit hindi awa ng pagmamahal, kundi awa para sa isang nilalang na nawalan na ng huling bakas ng dangal. Ang kapatawaran ko ay hindi para sa mga taong ginagamit ang buhay ng isang sanggol bilang kasangkapan para sa pera. Ang malamig na sagot ni Natalia, ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagmula sa kailaliman ng langit. Noong pinunit mo ang belo ko, Carmen, pinunit mo rin ang anumang ugnayan na meron tayo. Noong tinawag mo akong basura, hindi mo alam na ang basurang yon ang magiging dumi sa iyong mga matahabang buhay. Tumingin si Natalia sa dokumentong hawak niya.
Sa halip na itama ang ballpen sa guhit para sa kanyang pirma, binitiwan niya ang panulat. Hinablot niya ang huling pag-asa ng mga ilustre at sa isang mabilis na pagkilos, pinunit niya ang kontrata sa harap mismo ng kanilang mga mukha. Ang tunog ng pagkakasira ng papel ay tila bumasag sa huling pader ng ilusyon ni na Marco at Carmen. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na marmol. Tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta na adwawala ng buhay. Ang bawat piraso ay sumisimbolo sa pagbagsak ng kumpanya ng mga ilustre at ang katapusan ng kanilang pangalan sa mundo ng mga makapangyarihan. Palabasin na sila. Ang maikling utos ni Don Eduardo sa mga security guard. Agad na nilapitan ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit sina Marco at Carmen. Si Marco ay gumuho na ang mundo, tila isang anino na nawalan ng liwanag habang kinaladkad siya palabas ng hotel. Naririnig ang mga kutya at tawanan ng mga bisita habang ang mag-ina ay pilit na inaalis sa bulwagan. Isang eksena na magiging laman ng mga balita sa loob ng maraming linggo. Nang mawala na ang mga ilustre, tumingin si Don Eduardo kay Natalia. Nilapitan niya ang kanyang anak at marahang tinapik ang balikat nito. May isang lihim na ngiti sa mga labi ng bilyonaryo. Isang ngiti ng pagmamalaki dahil nakita niyang pinili ng kanyang anak ang hustisya nang hindi kinakailangang maging kasing sama ng mga taong umapi sa kanya. Tapos na, Natalia. Malaya ka na. Ang bulong ng ama. Tumango si Natalia at dahan-dahang humakbang patungo sa balkonahe ng hotel. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humalik sa kanyang mukha. Tila nagnanais na liparin ang lahat ng natitirang bigat sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng nagniningning na mga bituin. Ang bawat kislap ng liwanag sa itaas ay tila isang pangako para sa kanyang anak na si Aurora. Hinawakan ni Natalia ang kahoy na kwintas sa kanyang leeg. Ang bawat ukit nito ay tila nagbigay sa kanya ng init at kapayapaan. Sa gabing ito, ang paghihiganti ay hindi natapos sa dugo, kundi sa isang matamis at tahimik na tagumpay ng katotohanan. Tinalikuran niya ang dilim ng bulwagan at naglakad pabalik sa liwanag, handa nang simulan ng kabanata ng kanyang buhay na punong-puno na ng pag-asa at tunay na pag-ibig. Ilang taon nang lumipas at ang mansyon ng mga estrella ay patuloy na nagbigay ng kanlungan at pagmamahal kay Natalia at sa kanyang lumalaking pamilya. Isang hapon, sa malawak na hardin na puno ng sariwang bulaklak at makulay na mga paru-paro, nakaupo si Natalia sa isang lumang bangko na gawa sa kahoy. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Aurora, ang kanyang munting bituin habang binabasahan niya ng libro tungkol sa mga prinsesa at matatapang na reyna. Si Don Eduardo, na ang mga uban ay mas dumami na ngayon, ngunit ang mga mata ay nananatiling puno ng kagalakan, ay abala sa pagtatanim ng bagong halaman sa hardin. Katabi niya si Tia Rosa, na ngayon ay mas malusog at mas masaya. Ang matanda ay mahilig magkwento kay Eduardo tungkol sa kabutihan at pagiging matatag ni Natalia noong mga panahong sila ay naghihirap pa. Ang bawat halakhak nila ay sumasabay sa malamyos na simoy ng hangin. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ni Natalia ang kanyang pinanggalingan. Isang araw, habang nanonood sila ng balita sa telebisyon, ipinakita ang isang report tungkol sa isang lalaking nagtatrabaho bilang kargador sa pier, si Marco Ilustre. Ang dati niyang makinis na muka ay puno na ng pawis at dumi. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. At ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kasunod nito, ipinakita rin si Doña Carmen. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit at masikip na paupahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa stroke na inabot niya. Ang kanyang mga labi ay patuloy na bumubulong tungkol sa nawala nilang kayamanan at sa mga ilustre na itinapon sa putikan. Tahimik na kinuha ni Natalia ang remote at pinatay ang telebisyon. Wala nang galit sa kanyang puso. Wala nang saya sa paghihiganti.
Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ng puot, kundi ng pagtanggap. Pinatawad niya sila hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, kundi sa pamamagitan ng paglimot at pagpili na magpatuloy sa isang buhay na puno ng liwanag. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, natagpuan ni Natalia ang kanyang kapayapaan hindi sa pagpapatawad ng mga ilustre, kundi sa pagtanggap sa kanyang nakaraan at pagyakap sa kanyang bagong simula. Ang pinakamahalagang aral na naiwan ng kanyang paglalakbay ay ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang apelyido o sa dami ng kanyang yaman. Ito ay nasa kanyang tapang na tumayo para sa sarili at sa kanyang anak, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa abo, at sa kanyang walang hanggang pagmamahal na kayang durugin ang anumang kasakiman. Sa huling sulyap ni Natalia sa kanyang anak, na mahimbing na natutulog, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ang bawat hamon na kanyang pinagdaanan ay nagpanday sa kanya upang maging isang ina na hindi kailanman susuko. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na kahit gaano pa kalaki ang sakit at pang-aapi, ang pag-asa at pag-ibig ay mananatiling liwanag na gagabay sa bawat bagong umaga.